Mga kaibigan, welcome back. Bigyan ko po kayo ng mga updates kay Kai. Ang final game po niya sa Japan this season ay back-to-back sa super team na may almost 300 pounds na import. Magandang challenge yan kay Kai. May ex-NBA pang kasama at ano kaya ang next move ng pambato natin. Una sa lahat mga kaibigan, medyo nakakalungkot po na 2 games na lang ang pambato natin dito sa season na ito sa Japan. Hindi po kasi sila nakapasok sa playoffs dahil na din tinamaan nga po ng injuries ang mga import na teammates ni Kai. Ito po mga kaibigan ang final games ni Kai this season, back-to-back games sa Mikawa Seahorses. May 2 and 3 alas 2 po ng hapon yan, 42 wins, grabe. 16 losses lamang. Pasok po ito sa playoffs at third overall sa standing ng bilig out of 24 po yan. So talaga napakagandang laban nito mga kaibigan. Napakagandang challenge kay Kai. Ito po ang lineup nila. Meron silang naturalized player na Kennedy. At nandito si Jake Layman, 6 years naglaro sa NBA. Drafted po yan sa NBA noong 2016 at meron pa sila ditong American import si Aaron White, pero ang malamang makakabantayan talaga, makabakbakan ni sa ilalim ay itong si Devante Gardner na one of the heaviest player po ng bilig. 290 pounds mga kaibigan. Si Kai approximately 260, pero grabe yung pinapakita niyang lakas ngayon. Kita niyo naman mga kaibigan. Kaya talaga napakagandang bakbakan yan. Banggaan talaga yan mga kaibigan. Pero tingin ko kagaya ng mga nakaraang season, sa game 2 nila parang hindi na sila masyado pinapalaro o ginagamit kagaya ni Kai. Kasi back to back games yan. Baka mamaya, di ba, mapilayan pa ang player, di ba? So mga kaibigan, para may idea din tayo sa possible next move ni Kai, ito po. Pinost po ito ni Kai mga kaibigan sa kanyang Facebook nitong April 15 lang mga kaibigan. Ito po yung legit na Facebook page ni Kai Sotto. Hindi po yung 500,000 followers na Kai Sotto sa Facebook. Ano po yun, nagpapanggap lang po yun. So ito mga kaibigan yung reaction ni Kai sa article po na nilabas ng Spin sa kanya. Ito, don't expect Kai to leave Japan even if his team gets relegated to the second division. Naunahan pa ako magdesisyon. Yan ang ano ni Kai, may emoji pa ng laughing at clown. So basically mga kaibigan, undecided pa talaga si Kai sa next move niya at possible din na lisanin niya ang Japan at maglaro sa ibang liga. At yun po ang hindi pa natin alam sa ngayon kasi hindi pa natin masabi, baka mamaya maglaro ito sa NBA Summer League. So ibig sabihin magkakaroon siya ng tsansa na makakuha ng NBA contract. So posible siya makalaro sa G League, sa NBA, or mamaya magkaroon siya ng good offer sa NCAA. Sigurado within 2 months mga kaibigan may lalabas na po dyan. At oo nga po pala mga kaibigan, may gilis pa po, di ba? Versus Australia and New Zealand sa July 3 and 6. Meron pong Summer League sa time na yan mga kaibigan, California Classic or Salt Lake Summer League. At eto, July 9 po yung mismong Summer League. So kung magsa-Summer League si Kai mga kaibigan, malamang hindi siya makalaro sa Gilas kasi may team practice na yan or mga camps. Hindi ko po sigurado pero tingin ko baka mamili si Kai dyan kung lalaro siya sa Summer League. Kasi parang conflict talaga sa schedules mga kaibigan kung Gilas o Summer League. Sa bagay, kung ano naman po ang pili niya, parang naman yung binabandera ay bandera ng Pilipinas. Supportahan na lang po natin siya sa anumang desisyon niya. Sa pinapakita ni Kai ngayon as 23 years old, malakas at magaling, nakikita ko one day na makakapasok din siya sa NBA. Shoutout ko po pala si Yam Reyes ng San Pablo City, Ernesto de la Peña Jr., Seat Believer, Joe Ocampo, Rolly Perote, Nelson Nipas ng Albay, Anony Music ng Bay Laguna, Alvin Obsenya, Akanonigo Fan Vlog, Joselito Honrado ng UAE, Nala Esclamado, William Bellarmino ng Masbate at JC Peach Mode. Mga kaibigan, maraming salamat po.